Noong high school ako, itinuro ng aking guro ang 5 pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ang pagkain, pananamit, seguridad, pagmamahal at tahanan. Mahalaga sa atin ang may tahanan. Dito tayo namamahinga, gumagawa ng gawaing bahay at natutulog. Ngunit sa kabila nito, may ilan pa rin sa atin ang walang tahanan. At ang mga kalye at iskinita ang nagsisilbi nilang pansamantalang tuluyan. Ako po si Alvin Tolentino. Samahan niyo po akong tunghayan ang mga kwento ng buhay karton. Ito ang Plaza Lacson sa Santa Cruz, Manila. Ito ang bumubungad sa mga motorista mula timog papuntang downtown Manila. Araw-araw marami ang mga taong nagpupunta dito. Dito sila panandali ang namamahinga, dumaraan, nagpapalipas oras, at habang ang iba naman dito na namamalagi at nagpapalipas ng gabi. Nakita ko na karamihan sa mga tao dito ang may bitbit na plastic bag at karton. Isa na rito si Nanay Joselita. Ayon kay Nanay Joselita, ang mga karton daw na ito ang ginagamit niyang panapin sa kanyang pagtulog sa mga pasilyo ng Santa Cruz. Pinuntahan ko ang pasilyo na sinasabi ni Nanay Joselita at nalaman kong hindi siya nag-iisa. Nakilala ko ang ilan pang katulad niya. Si Jeric, 12 taong gulang. Dito sa pasilyong ito na siya nakatira kasama ang kanyang pamilya. Karton rin na nagsisilbi nilang panapin sa kanilang pagtulog, pero bukod dito, pagkakarton din ang kanilang pinagkakakitaan. Magkano yung benta mo sa karton? Yung pag malaki, yung 10, pag maliit, 5 lang. Ano madalas sa bibenta mo doon yung maliliit? Malaki. Lumalalim na ang gabi. Ang dating pasilyong pinamumugaran ng mga nagtitinda, ngayon ay unti-unti nang nilalatagan ng mga karton. Kanya-kanyang paghahanda na sa pagtulog. Naisipan namin dito na rin magpalipas ng gabi. At sa pamamalagi ko dito, nakilala ko sina Tatay Rolando at ang pamilya ni Larry. Tubong Bulacan si Tatay Rolando. Lumuwas siya ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Ngunit wala siyang matutuluyan, kaya pansamantalang dito sa pasilyo na rin siya nagpapalipas ng gabi gamit ang panaping karton na nirentahan niya sa halagang 2 piso. Mahal raw kasi kung bibili pa siya ng karton, 10 piso pa. Kaya sa halip, nagrenta na lang siya. Marami rin daw ditong katulad niya na nagrerenta lang ng karton. Paano po kayo matulog dito? Hindi naman po maingay, hindi naman po magulo, ayos na po sa pakiramdam. Minsan hindi mawawala yung, siyempre kalye to eh, hindi mawawala yung magulo. Pero okay lang naman. Ayos lang. Hindi naman nila ako inaano dito. Ano pong klase ng mga gulo yung naaano niyo po dito? Kung minsan yung iba na pagkakamalan, yung iba mga lasing, ganun, nagwawala, mumura, ganun. Pero hindi naman lahat ng natutulog dito, inaaway nila, kaya lang, siyempre magigising ka dahil matulog. Sadyang nakakabahala nga ang matulog sa kalye. Ngunit tila baliwala ang mga ito kay Larry at sa kanyang pamilya. Gayong halos dito na sila nakatira, nagluluto at naglalaba. Sa ngayon, tanging pagpipedicab lang ang kinabubuhay nilang pamilya. Hindi raw ito sapat para sa kanila. Kaya naman, hindi na nila binalak pang maghanap ng bahay na matitirhan. Ngayon may balak po ba kayong lumipat ng bahay? Yung dito lang po para yung pinagkakakitaan nyo, malapit na lang sa bahay nyo. Hindi namin kaya eh. Kasi mangungupahan ngayon, lahat binabayaran. Katulad ng tubig, ilaw. Hindi namin kaya. Kasi sa pagkakitaan namin ngayon, minsan sinuswerte ka, minsan hindi eh. Kasi minsan dito naghahabulan eh. Huli, gano'n. Takbuhan kami. Paano naman kinagaya? Wala, di ba? Sumama ako kay Mang Larry upang magpalipas ng gabi. Ito, pabili nga karton. Para matutulugan namin. Yung medyo malaki kasi marami kami. Magdagan mo ka para makasya tayo.
Tulugan natin. Babayaran ko po. 10 na lang. 10? Ito po. Salamat po. So, yun. Nakabili na kami ng karton, yung tutulugan namin ngayong gabi. Sa kabilang kalye na kami nakapaglatag ng karton dahil naubusan na kami ng lugar sa pasilyo kung saan nakapwesto ang kanyang biyanan at mga anak. Malamig. Tawid ka ng recto, sir. 2:34 na ng madaling araw, tapos ngayon pa lang ako matutulog dito sa konting karton na natira dahil si kuya na yung natutulog talaga doon. Pinaubaya ko na sa kanya matulog para ako naman ma-experience ko talaga kung paano matulog dito sa labas. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtulog sa mga kalye dahil sa mga panganib na maaaring idulot nito. Kaya naman, may ilang hakbang na ginagawa dito ang mga pulis sa Santa Cruz. Meron kami yung may mobile kami umiikot diyan tsaka yung 117 namin, Patrol 117, mga civilian volunteer yun na umiikot sila diyan. Minsan pag nadadaanan yan, sinasakay nila, tapos dinadala sila sa DSW. Tapos mga ilang araw, babalik ulit yan, diyan na naman. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga natutulog sa kalye. Isa ito sa konkretong implikasyon ng kahirapan sa bansa. Ang mga natutulog sa karton sa Santa Cruz ay ilan lamang sa 726,908 informal settlers sa Maynila o yung mga walang bahay na tinitirahan. Alas 5:30 na ng umaga nang ako ay magising. Nauna nang gumising sa akin si Larry. Masaya siya. Wala kasing hulihang naganap kagabi. Nasa pwesto na namin ng kanyang asawa at mga anak. Panibagong araw na naman ang naghihintay sa kanila. Naisip ko, tayong mga Pilipino na yata ang pinakamalikhaing lahi sa buong mundo. Sa hirap ng buhay ngayon, kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang paraan upang matugunan ang mga pangangailangan. Ngunit hanggang kailan kaya uubra ang tanging nalalamang diskarte nila Jeric, Tatay Rodolfo, Larry at Nanay Joselita?